Sa isang tahimik na gabi sa kilalang restaurant district sa Susong Daegu, abala ang mga tao sa pagkain at pag-uusap. Pero sa isang iglap, naging bangungot ang lahat. Isang hindi kilalang lalaki ang biglang sumugod at sumaksak sa isa sa mga naroon. At sa mismong lugar, agad itong binawian ng buhay. Pero bago ang lahat, welcome sa aking YouTube channel kung saan tampok ang mga totoong kwento ng krimen, misteryo at kasaysayan na hindi basta-basta makakalimutan. Kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Para maunawaan kung paano nauwi sa ganitong karahasan ang lahat, kailangang balikan natin ang taong 1996. Noong panahong iyon, si Hwang Jun-soo ay isang 38 anyos na lalaki at nagpapatakbo ng isang lugar na tinatawag na Undol, isang establishment sa Susong District, Daegu. Kahit rehistrado ito bilang isang karaniwang kainan, ang operasyon ng Undol ay mas kalintulad ng isang iligal na bar, kung saan ang mga babaeng tagapaglingkod ay nagsisilbi sa mga lalaking customer. Bagamat may lisensya bilang isang ordinaryong restaurant, ang loob ng lugar ay may mga prostitusyon na naghihiwalay sa bawat mesa. May mga babaeng naka-assign sa bawat seksyon, nagsasali ng inumin, at ang mga presyo ng mga produkto ay kapansin-pansing mataas. Naipasara na noon ang Undol dahil sa ilang paglabag, ngunit muling nagbukas noong Marso ng taong 1994 at nagpatuloy pa rin sa parehong estilo ng operasyon sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga staff ng Undol. Isang linggo bago ang insidente, may 3 bagong babae na nagsimulang magtrabaho roon. Si Kim Gwe-yoon, 25 taong gulang, si Shin Migi, 24 na taong gulang at si Kim Yang, 19 na taong gulang na galing pa sa Chongyun County sa South Gyeongsang Province. Kasama nila ang 20 anyos na si No Hwan-soo at ang mismong may-ari na si Hwang Jong-gu. Sumatotal, 5 babae ang naglilingkod sa bar. Sa gabing iyon ng ika-9 ng Hulyo, dumating ang 2 kabataang lalaki mula sa isang grupo na tinatawag na Friendship. Sila ang unang naging customer ng gabing iyon. Si Huwaso ang naglingkod sa kanila at nagsimula silang uminom sa maayos at masayang atmosfera. Maya-maya lang, dumating naman ang isa pang grupo ng mga lalaki at naupo sa kalapit na mesa. Tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 ang mga ito at agad na umorder ng matapang na alak at beer. Matapos lamang ang ilang tagay, nang sila ay malasing, sila ay nagsimulang manggulo. Nagkataong sina Kim Gwe-yoon at Shin Migi ang naka-assign sa mesa ng grupong ito at dito na nagsimulang maging magulo ang lahat. Kahit 2 lamang ang okupadong mesa sa loob ng bar, mabilis na lumala ang sitwasyon. Nagbagsakan ang mga bote, nagsigawan ang mga tao at may ilan pang nagsimulang magtulakan. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang mga hiyaw ng mga kababaihan at malalakas na tunog ng pagbagsak ng mga mesa at upuan. Hindi pa man ganap na nauunawaan ng lahat ang nangyayari, tumayo na ang friendship group dahil sa takot, ngunit hinarap sila ng mga lalaki mula sa kabilang mesa, at ang isa sa kanila ay may hawak na kutsilyo na may dugo. Sa gitna ng pananakot, humingi sila ng pera, at dahil sa takot, inilabas ng mga biktima ang laman ng kanilang pitaka. Isang tsekeng nagkakahalaga ng 1,938 pesos at halagang humigit kumulang 5,711 pesos na cash. Ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Si Huaso ay kinaladkad mula sa mesa ng friendship papunta sa isang silid sa likod. Doon niya nadatnan ang may-ari ng undol na si Hwa Jung-gu, nakahandusay na at wala ng buhay matapos pagsasaksakin. Dahil sa matinding takot, sumunod lamang si Huaso sa mga utos ng salarin. Kinuha niya ang pera mula sa handbag ng may-ari at ibinigay ito sa mga salarin. Ang nakapagtataka, kahit nakuha na ng mga salarin ang pera, hindi sila nagmadaling tumakas. Sa halip, sinimulan nilang linisin ang lugar na para bang planado. Kinuha nila lahat ng bote ng alak, baso at mga upos ng sigarilyo na ginamit nila. Ang mas nakakabahala pa, sa pilitang pinatanggal ng mga salarin ang suot na damit ng mga miyembro ng friendship group at kinuha ang mga ito at saka tahimik na lumabas sa pintuan. Agad namang naireport sa pulisya ang insidente at agad ding rumispondi ang mga otoridad. Sinelyuhan nila ang lugar at agad na nagsagawa ng investigasyon. 3 bangkay ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng undol.
Kinilala agad ang mga biktima. Si Hwang Jong-gu, ang may-ari ay natagpuang patay sa silid sa likod. Si Kim Gui-yoon na nagsisilbi noon sa mesa ng mga salarin ay nadiskubring patay sa loob ng banyo. At si Shin Mi-gi na natagpuan sa main hall na nakatihaya ay may mga saksak sa dibdib at tiyan. Bukod sa tatlong nasawi sa mismong insidente, si Kim Yang, ang bagong waitress ay natagpuan na may 6 na saksak sa kanyang tiyan at sa likod. Tinamaan ang kanyang atay, baga at halos nahiwa ang kanyang isang bato. Sa kabila ng matinding pinsala, buhay pa si Kim Yang nang siya ay matagpuan at agad na isinugod sa ospital. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas. Batay sa paraan ng pananakit at mga ebidensyang naiwan, napagpasyahan agad ng pulisya na hindi ito ang unang beses na nakagawa ng karahasan ang mga salarin. Matapos ang pag-atake, maingat nilang nilinis ang kanilang mga bakas mula sa bote, baso hanggang sa mga upos ng sigarilyo. Kinuha rin nila ang mga damit ng mga nakasaksi, marahil para hindi agad makapunta ang mga ito sa mga otoridad at mag-report. Maliban sa tindi ng krimen, ang bilis at organisadong pagsasagawa nito ay malinaw na nagpapahiwatig ng karahasan at maingat na pagpaplano. At kahit halos binura ng mga sospek ang lahat ng ebidensya, may mga bakas pa ring nakalap ang mga investigador. Natagpuan ang 8 hindi pa nakikilalang fingerprint sa mesa ng mga sospek at sa banyo ng kalalakihan. Noong 1996, nasa maagang yugto pa lamang ang paggamit ng automated fingerprint identification system sa South Korea. Kaya kahit na may dating record ang isang tao at nakaimbak ang kanilang fingerprint sa database, hindi pa ito naa-access sa buong bansa. Dahil dito, hindi na-trace ng mga pulis ang alinman sa 8 fingerprint na na-recover mula sa crime scene. Wala ni isa sa mga ito ang tumugma sa anumang existing na profile. Dahil limitado ang forensic na ebidensya, napilitan ng mga otoridad na umasa sa mga salaysay ng mga nakaligtas na biktima. Kasama na rito si Kim Yang na nakaligtas sa pananaksak, ang 2 lalaki mula sa grupong Friendship at si Hwasu. Mula sa kanilang mga paglalarawan, nakabuo ang mga investigador ng profile ng mga sospek. 2 lalaking tinatayang nasa early 30s at parehong nasa 5'7" ang taas. Ang isa ay may kulot na buhok, habang ang isa naman ay may maikling athletic style na gupit. Ipinakalat sa buong bansa ang composite sketch ng mga sospek. Umabot sa mahigit 30 ang tip na natanggap ng mga pulis, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagbigay ng solid na lead. Habang lumalalim ang investigasyon, napansin ng mga pulis ang hindi matatawarang posibilidad na hindi aksidente ang pagkakaligtas ng 3 saksi. Sa halip, maaaring sinadya ng mga salarin na may maiwang buhay, ang 2 miyembro ng Friendship at si Hwasu. Samantala, kahit nakaligtas si Kim Yang, naniniwala ang mga otoridad na akala ng mga sospek ay patay na ito dahil sa grabing tinamong sugat. May isang detalye rin ang hindi nakalampas sa mga investigador, na kahit pinagubad ang 2 lalaki, hindi sila sinaktan. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang pulisya na ang tunay na target ng karahasan ay ang mga babaeng nagtatrabaho sa undol. Lalong tumibay ang hinalang ito nang sabihin ni Kim Yang na tila pamilyar ang mga sospek sa layout ng bar. Kaya napaisip ang mga investigador kung maaaring dating customer ang mga ito na may personal na galit sa 3 napatay. Pero agad ding naibasura ang teoryang ito matapos matuklasan na 2 sa mga biktima ay 1 linggo pa lamang nagtatrabaho sa undol, panahong masyadong maikli para magkaroon ng seryosong alitan, lalo na kung isasangkot pa mismo ang may-ari na si Hwang Jong-gu. Gayunpaman, upang matiyak na walang posibilidad ang hindi naimbestigahan, sinuyod pa rin ng mga pulis ang listahan ng regular na customers. Inimbestigahan nila ang 28 phone numbers mula sa address book ng mga biktima at dating empleyado pero walang kahina-hinalang nahanap. Maging ang mga tawag mula sa telepono ng bar ay wala ring naibigay na lead. Habang tila wala ng direksyon ang kaso ng undol, isang bagong insidente ang yumanig sa parehong lugar. Eksaktong 1 buwan matapos ang Undol Massacre, noong 8 ng Agosto, nakatanggap ng emergency call ang Daegu Police mula sa isang babae na nagsasabing dinukot ang kanyang asawa. Humihingi ang mga kidnapper ng ransom na 2,882,000 pesos. Ang biktima ay kinilalang si Wo Seong-guk, isang 44 na anyos na guro ng high school na nagtuturo ng math. Ilang beses siyang tinawagan ng mga kriminal at tinakot na papatayin siya kapag hindi agad nabayaran ang ransom. Dahil sa bigat ng sitwasyon,
Nagsagawa ng entrapment operation ang mga pulis. Sinabi nila sa mga sospek na nakahanda na ang pera at pinapunta ang asawa ni Wu sa isang lugar na itinakda para sa turnover. Nakaantabay na ang mga plainclothes officers sa paligid upang abangan ang mga sospek. Ika-10 ng Agosto, 3:00 ng hapon, dumating ang asawa ng biktima sa isang coffee shop dala ang ransom money. Ilang minuto na ang lumipas pero wala pa ring lumalapit na sospek. Pero ilang sandali lang, napansin ng isang pulis ang isang lalaking paikot-ikot at tila pinagmamasdan ang paligid. Dali-daling kumilos ang team at inaresto ang lalaki. Pagkatapos isa ilalim sa fingerprint check, lumabas ang isang nakakagulat na resulta. Tumugma ang kanyang fingerprint sa mga natagpuan sa crime scene ng undol. Ibig sabihin, siya rin ang itinuturong responsable sa brutal na pamamaslang sa loob mismo ng restaurant. Pero ikinagulat ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng sospek. Si Park Guang, 33 taong gulang, ay isang lalaking kilala sa lugar dahil sa pagiging pasaway mula pa sa pagkabata. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya na may-ari ng mga paupahan na kumikita ng daang-daang libong dolyar kada buwan. Bagamat maayos ang kanyang buhay, matalino at popular sa paaralan, nagbago ang lahat sa huling taon niya sa high school. Tumakas siya mula sa kanilang bahay at unang nahuli dahil sa pagnanakaw. Pagsapit sa edad na 11, mas malala ang krimen na kinasangkutan niya, arson at pagpatay. Sinubukan niyang magnakaw ng baka sa pamamagitan ng pagsunog ng livestock market. Pero nahuli siya ng may-ari ng lupa habang tumatakas kaya pinatay niya ito. Sa krimeng ito, sinentensyahan si Park ng 15 taong pagkakakulong. Pero ang mas nakakabahala ay ang katotohanang nabigyan siya ng special pardon sa ilalim ng isang national amnesty bilang pagdiriwang ng Buddha's birthday. Noong ika-24 ng Mayo taong 1996, wala pang 2 buwan matapos siyang mapalaya, muling gumawa si Park Guang ng marahas na krimen. Siya ang nasa likod ng pamamaslang at pagnanakaw sa Undol Bar at kasunod nito ang isang matunog na kaso ng kidnapping. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 pang dating preso, si Won Hyung-oh, 24 na taong gulang, at si Lee Yong-hwa, 31 taong gulang. Pareho niyang nakilala ang dalawang ito habang siya ay nasa loob ng kulungan. Mga 1 taon bago siya makalaya, nakilala ni Park si Won Young-oh, partikular noong panahong nagsisilbi ito ng 7 taong sintensya matapos mapatunayang pinatay niya ang kanyang amang ampon. Pareho silang may kaso ng pamamaslang, kaya't mabilis silang nakapagpalagayan ng loob. Kaya't kahit sila ay nakalaya na, nananatili pa rin ang kanilang komunikasyon. Pagsapit ng 1996, parehong malaya na sina Park at Won at regular pa rin silang nakikita. Noong gabi ng ika-8 ng Hulyo, ang mismong gabi ng krimen, nagkita sila tulad ng dati at nagkayayaang uminom. Nagsimula sila sa isang kalsadang bar at bandang 11:30 ng gabi ay lumipat sila sa Undol. Doon ay pinagsilbihan sila ni Kim Gui-yoon at Shin Mi-gi. Sa loob ng halos 10 oras, nakainom sila ng isang bote ng matapang na alak at ilang bote ng beer. Habang tumatagal, lalo silang nagiging magulo dahil sa sobrang kalasingan. Naramdaman ni Kim Gui-yoon na baka mauwi ito sa gulo, kaya agad siyang nagdala ng preliminary bill. Umabot sa 5,711 pesos ang kabuuang halaga ng kanilang bill. Isang malaking halaga para sa panahong iyon, lalo na't ang undol ay hindi lisensyadong bar, kundi nagpapanggap lamang bilang isang karinderya. Agad itong ikinagalit ni na Park at Won. Nagtaas sila ng boses at sinabing napakamahal para sa isang ordinaryong kainan. Pakiramdam nila ay naloko sila. Subalit kalmado lang si Kim Gui-yoon. Sanay na siyang humarap sa ganyang klase ng customer. Ipinaliwanag niyang hindi siya ang nagtatakda ng presyo, kundi ang may-ari ng bar. Habang nagtatalo sila, biglang tumayo si Park at nagsabing pupunta siya ng banyo. Naghinala si Kim Gui-yoon kaya't palihim niya itong sinundan. Sa likod ng bar, malayo sa paningin ng iba, malamig niyang sinabihan si Park na kung hindi niya raw kayang bayaran ang 5,711 pesos, baka hindi na dapat sila pumasok doon. Nakakahiya lang daw kung papasok sila ng walang dalang pera. Tumimo ang mga salitang iyon. Mula sa pagiging tahimik, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Park. Naging malamig at mapanganib. Bilang dating preso na may kasaysayan ng marahas na krimen, dala niya ang matinding insekuridad at madaling masaktan ang kanyang ego.
Pakiramdam niya, ininsulto siya. Dahil sa tinding galit, pumasok siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at sinaksak ng brutal si Kim Gwe-yun. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Park ang may-ari at pinatay din gamit ang parehong kutsilyo. Hindi pa siya natigil. Bumalik siya sa main hall at tinaga si Shinmigi dahil takot siyang isumbong siya nito. Sa mga oras na iyon, si Kim Yang ay nakaupo sa ibang mesa at walang kaalam-alam sa kaguluhan. Lumapit lamang siya nang marinig niya ang pag-ungol ni Shinmigi at siya rin ang sinaksak ng walang habas. Pagkatapos ng madugong pamamaslang, nagsimulang magplano ng pagtakas sina Park at Won. Ninakawan nila ang mga natitirang customer at kinuha rin ang 26,200 pesos na cash mula sa handbag ni Hwang Jung-gu bago tumakas. Habang papauwi, itinapon nila ang kutsilyo, mga bote, baso at sigarilyo sa mga basurahan sa gilid ng daan. Pagdating sa bahay ni Park, agad silang naligo, nagpalit ng damit at itinapon ang dugo ang damit at sapatos sa ibang basurahan malapit sa bahay. Ngunit kahit ganoon kabigat ang krimen, tila hindi pa rin sapat ito para sa kanila. Nais pa nilang gumawa ng isa pang krimen, kidnapping. Sa pagkakataong ito, isinama nila si Lee Hyung-hwa, isa pang kakilala mula sa kulungan at nabuo ang kanilang grupo. Ang napili nilang biktima, si Wo Seong-guk, isang guro sa high school na nagtuturo ng math. Dahil sa booming na demand ng private tutoring, inakala nilang marami itong kinikita kaya't naging target nila ito para sa pangingikil. Nagpanggap silang mga magulang ng batang hirap sa math at tinawagan si Wu upang kunin siyang tutor. Noong ika-8 ng Agosto taong 1996, nakipagkita siya sa kanila sa isang seafood restaurant. Hindi niya alam na ito pala ay bitag. Pagdating niya roon, agad siyang dinukot ng 3. 2 araw matapos ang kidnapping, bandang 3:00 ng hapon noong ika-10 ng Agosto, nakita si Park na paikot-ikot sa labas ng isang coffee shop habang hinihintay ang pagkuha ng ransom money. Nahuli siya ng mga polis. Sa parehong oras, nasa loob ng kotse sina Won at Lee. Palihim silang nagmamanman at dala nila si Woo Seong-guk na nasa loob ng trunk. Nang makita nilang naaresto si Park sa harap mismo ng cafe, nataranta sila at agad na tumakas. Iniwan nila si Woo sa gitna ng kalsada at tuluyang nawala. Gamit ang lead na iyon, nagsimulang bantayan ng pulisya ang mga pamilya ng mga sospek. Inasahan nilang kapag naubos ang pera ng mga ito, tiyak na lalapit sila sa mga kamag-anak. At tama nga ang kanilang hinala. May nakitang nag-withdraw ng 26,200 pesos mula sa account ng ina ni Lee Yong-hwa. Batay sa transaksyong iyon, inakalang malapit lang si Lee at maaaring kunin niya ang pera. Pinalawak ng pulisya ang paghanap sa bumudang area ng Daegu at tama ang kanilang hinala. Noong madaling araw ng ika-15 ng Agosto, naaresto rin sina Won at Lee habang nagtatago sa isang abandonadong bahay. Kompleto na ang mga sospek kaya't ang investigasyon ay tumuon naman sa motibo ng krimen. Una, inakala ng mga pulis na maaaring personal ang dahilan, baka may koneksyon ang mga babae sa mga salarin. Pero nalaman nilang 2 linggo pa lamang nagtatrabaho sa undol ang ilan sa mga biktima, kaya tila malabong magkakilala sila bago pa man mangyari ang insidente. Gayunpaman, may bagong detalye. Si Kim Yang, ang tanging nakaligtas at naging susi sa pagtukoy ng mga salarin, ay nagsabing ang lalaking nakita niya ay mas payat, may mas mahabang buhok at may sideburns, hindi tugma sa composite sketch ng pulisya. Dito lumabas ang isang seryosong problema. Kahit may record na ng fingerprint sina Park at Lee dahil pareho silang dating preso na may kasong pagpatay, hindi sila agad natukoy ng mga otoridad. Dahil hindi pa centralized ang fingerprint system noon, walang tugma ang lumabas sa investigasyon. Pagsapit ng unang paglilitis noong Disyembre ng 1996, 4 na buwan matapos ang krimen, naibunyag ang buong kwento. Hinatulan ng kamatayan si Park Gwang dahil sa sunod-sunod na mabibigat na krimeng ginawa niya, wala pang 2 buwan matapos siyang palayain. Ayon sa korte, wala na raw siyang balak magbago. Si Won Hyung-oh, bagaman kasabwat sa Undol Bar incident ay hindi raw direktang nakapatay kaya't hinatulan siya ng 15 taon para sa robbery at kidnapping. Si Lee Yong-hwa, na walang direktang kaugnayan sa Undol killings ay nahatulan ng 12 taon para sa kidnapping at extortion. Sa appellate trial, nanatili ang death sentence ni Park kahit ilang ulit siyang nakiusap para sa clemency.
Subalit dahil naging tapat at nakipagtulungan sina Won at Lee, nabawasan ang kanilang sentensya at naging 10 taon at 7 taon ang kanilang pagkakakulong. Ngunit nananatiling nakakulong si Park Gwang. Hanggang ngayon, siya ang may pinakamahabang pananatili sa death row sa South Korea, mahigit 28 taon na. Ang mas nakakagulat, habang nasa kulungan, natapos niya ang middle school equivalency, nakakuha ng degree sa universidad sa larangan ng broadcasting at communication, at noong 2009, nakapagparehistro pa siya ng patent para sa renewable energy. Pagsapit ng taong 2018, natulungan siya ng Daegu Correctional Facility na muling makilala ang kanyang tunay na ina, isang babaeng matagal niya nang pinapangarap na makita. Mula sa dating serial offender patungo sa isang degree holder at inventor, iniwan ni Park Gwang ang publiko sa gitna ng pagkakagulat at pangamba. Ngunit may tanong pa ring bumabalik. Kaya ba talagang burahin ng edukasyon at reforma ang dugo sa kamay ng isang kriminal? Ang kasong ito ay hindi lang nagpapakita ng dilim sa pagkatao ng isang tao, ito rin na isang malinaw na paalala ng mga butas sa sistema ng batas at kung paanong ang lipunan ay madalas na nagbabaliwala sa mga maliliit na sinyalis ng panganib. At ang parehong kawalan ng pakialam na iyon ay muling nagpakita. Makaraan ang ilang taon, isang nakakakilabot na kapalit ang naging bunga ng tila simpleng sitwasyon. Noong ika-10 ng Oktubre taong 2012, isang tila karaniwang tawag ang natanggap ng Song ng police station sa Gyeonggi Province. Walang sino man ang makakaisip na ang ulat na iyon ay maglalantad ng isang sunod-sunod na madilim na pangyayari. Tumawag ang isang lalaki kasama ang kanyang asawa upang iulat ang pagkawala ng ama ng lalaki, si Ginoong Song, isang 78 anyos na matandang naninirahang mag-isa. Wala raw silang nakukuhang balita mula sa kanya sa loob ng mahigit 1 buwan. Sa unang tingin, para lamang itong simpleng alalahanin sa pamilya. Ngunit nang magsimulang magtanong ang mga pulis sa mga kapitbahay, may lumitaw na kakaibang detalye. Ayon sa landlord at ilang kakilala, si Ginoong Song daw ay nagbakasyon. Dahil dito, sinuri ng mga investigador ang kanyang phone records at lumabas na totoo ngang may mga tawag siya sa mga ilang kakilala. Ngunit kapansin-pansin, hindi siya sumasagot sa alinmang tawag mula sa kanyang pamilya o sa pulisya. Dahil dito, unang inisip ng mga otoridad na kusang loob siyang umalis sa kanilang tahanan. At isa pa, sinabi rin ng ilang tao na ibinahagi raw ni Ginoong Song ang tungkol sa kanyang plano sa pagbiyahe. At kahit matanda na siya, malinaw pa rin daw ang kanyang pag-iisip. Pero habang lumalalim ang investigasyon, may lumitaw na nakakabahalang detalye. Ilan sa mga taong tinawagan mula sa numero ni Ginoong Song ang nagsabing hindi ito ang boses ng matanda. Sa halip, isang batang lalaki raw ang nasa kabilang linya na nagpakilalang anak ni Ginoong Song. Sinabi nitong nasa biyahe raw ang kanyang ama at hindi muna ito maaaring makausap. Doon na nagsimulang maghinala ang mga pulis. Nakaramdam sila ng posibleng masamang nangyari kaya nagsagawa sila ng mas masusing investigasyon. Dito na natuklasan ang isang panibagong detalye. Bago mawala si Ginoong Song, nasangkot siya sa isang sigalot na may kaugnayan sa pera. Sa muling pagsusuri ng kanyang mga aktibidad, napag-alaman ng mga pulis na hanggang Mayo ng 2012, 5 buwan bago siya mawala, ay patuloy pa rin niyang pinapatakbo ang isang maliit na bar sa Shinhongdong, Songnam. Dito ay madalas siyang tumutugtog ng saxophone para sa mga customer. Habang humihina ang kanyang kalusugan at nahihirapan siyang pamahalaan ang bar, nagpasya si Ginoong Song na ipasa ang pagmamayari nito kay Ginang Kim, isang 30 anyos na babae na ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa naging kasunduan nila, ibibenta ni Ginoong Song ang bar sa halagang 851,500 pesos. Ngunit sinabi ni Ginang Kim na kapos siya sa pera at 400,000 71,600 pesos lamang ang kaya niyang ibayad sa simula. Nangako siyang babayaran niya ang natitirang 379,900 pesos sa ibang araw. Kahit hindi na siya ang may hawak ng negosyo, patuloy pa rin bumibisita si Ginoong Song sa bar upang tumugtog ng saxophone gaya ng dati. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, patuloy na ipinagpapaliban ni Ginang Kim ang pagbabayad sa natitirang balanse. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Ginoong Song at pinipilit na siyang bayaran ayon sa kanilang kasunduan. Ayon sa mga nagtatrabaho malapit sa bar, ang hindi nabayarang halaga ay naging sanhi ng tuloy-tuloy na pagkainis ni Ginoong Song.
Madalas daw siyang marinig na nagsasabing kapag nakuha na niya ang natitirang 379,900 pesos, tuluyan na siyang hihinto sa pagtugtog at lilisan na. Pero habang hindi pa siya nababayaran, araw-araw pa rin siyang bumabalik sa bar at umaasang makukuha niya ang kanyang pera. Sa panahong iyon, hindi nag-iisa si Ginang Kim sa pamamahala ng negosyo. May relasyon siya kay Ginoong Park, isang 40 anyos na lalaki. Nang tumindi ang tensyon sa pagitan ni na Ginoong Song at Ginang Kim, nakialam si Ginoong Park. Sinabi niyang siya na raw ang bahalang magbayad at ayusin ang utang. Sa unang tingin, tila makatuwiran ang kanyang pahayag. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi natupad. Nang simula ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Ginoong Song, wala silang natagpuang anumang bank record na magpapatunay na nabayaran na ang natitirang halaga. Dahil sa mga hindi tumutugmang pahayag at kahinahinalang sitwasyon tungkol sa hindi pa nababayarang utang, nagsimulang magduda ang mga pulis na maaaring may kinalaman si Ginang Kim at Ginoong Park sa pagkawala ni Ginoong Song. Kaagad silang ipinatawag para sa investigasyon. Ayon kay Ginang Kim, si Ginoong Park daw ang nangakong aasikasuhin ang bayad at wala na siyang ibang alam pa tungkol dito. Samantalang si Ginoong Park naman ay iginiit na naibigay na raw niya ang kabuuang halaga noong buwan ng Hunyo at wala na siyang anumang ugnayan o pananagutan kay Ginoong Song. Pinilit ng mga pulis si Ginoong Park na ipaliwanag kung kailan at paano niya ito naibayad. Sinabi niyang ibinayad niya ito ng cash kaya't walang anumang bank record na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Gayunpaman, nang suriin ng mga investigador ang CCTV sa ATM kung saan sinabi ni Ginoong Park na nag-withdraw siya ng pera, wala ni anino niya roon. Sa kabila nito, patuloy niyang iginiit na inosente siya. Aniya, dahil cash ang transaksyon at walang resibo, wala siyang ebidensyang maipapakita. Pero habang lumilipas ang oras, lalo lang naghinala ang mga pulis kay Ginoong Park. Gayunpaman, hindi sapat ang hinala para agad siyang kasuhan. Kaya inilaan ng mga investigador ang kanilang atensyon sa phone records at umaasang makakahanap sila ng mas matibay na ebidensya. Dito sila nakatagpo ng isang kakaibang detalye. Noong ika-13 ng Setyembre, mahigit isang buwan bago formal na simulan ng investigasyon, nakipag-ugnayan si Ginoong Park sa isang construction company para sa waterproofing na trabaho sa loob ng bar. Ang nakapagtataka, agad niyang binura ang numero ng kumpanyang iyon matapos gawin ang trabaho, na tila ba sinusubukang itago ang anumang bakas ng koneksyon. Dahil dito, mas lalo pang naging porsigido ang mga pulis. Natunto nila ang kontraktor na si Ginoong Wu at ang taong inupahan para sa naturang proyekto. Ang naging salaysay ni Ginoong Wu ang naging malaking susi para sa kaso. Inupahan lamang siya upang ayusin ang tagas sa dingding ng labi. Kinailangan niyang tanggalin ang buong interior layer ng pader upang makumpuni ito. Ngunit habang inihahanda na niya ang pagpapalitada, biglang inutusan siya ni Ginoong Park na ipasok ang isang malaking kahon sa loob ng pader at selyuhan ito gamit ang semento na para bang may gusto siyang itago. Nainis si Ginoong Wu sa utos dahil masyadong malaki ang kahon at sisira ito sa ayos ng dingding. Pero mapilit si Ginoong Park. Nang tanungin kung para saan ang kahon, sinabi nitong iyon daw ay dehumidifier upang sumipsip ng moisture. Nangako pa raw siyang magdadagdag ng bayad. At dahil ito ang kanyang kabuhayan, napilitan si Ginoong Wu na sumunod sa utos. Inilagay nga niya ang kahon sa loob ng dingding at sinelyohan ito ayon sa kagustuhan ni Ginoong Park. Habang ginagawa ang trabaho, ni minsan daw ay hindi umalis si Ginoong Park sa lugar at maingat siyang nakabantay sa bawat galaw. Kapansin-pansin ding paulit-ulit siyang nagsispray ng pabango sa paligid at palagi niyang pinapaalalahanan na kailangang walang kahit anong kakaibang amoy na matira. Dahil dito, lalo pang lumalim ang hinala ng mga pulis. Agad silang nagtungo sa bar at nagsagawa ng masusing paghahanap sa loob. Napansin nila ang isang bahagi ng dingding na nakausli at tila hindi tugma sa kabuuang estruktura. Hindi na nag-aksaya ng oras ang forensic team. Agad nilang binaklas ang bahagi ng pader gamit ang maso. At sa likod ng semento, natagpuan nila ang isang malaking kahoy na kahon na may sukat na humigit kumulang 44.5 pulgada ang lapad, 15.7 pulgada ang lalim at 31.5 pulgada ang taas. Lahat ng sulok nito ay tinatakan ng silikone, walang puwang para sa hangin at para bang isang kabaong. Nang buksan ang kahon, may lumabas na maleta at sa loob nito ay ang katawan ni Ginoong Song.
Balot na balot ito sa plastik at nakatali ng mahigpit. Ang nakakagulat na natuklasang ito ay tuluyang nagbabago sa direksyon ng kaso. Noong ika-13 ng Nobyembre, naglabas ng warrant ang pulisya at inaresto si Ginoong Park. Natagpuan na ang katawan ng biktima at pinototohanan ng kontraktor na si Park nga ang nagpagawa ng kahon sa pader. Sa harap ng matibay na ebidensya, mabilis na umamin si Park sa krimen. Ayon sa kanyang pahayag, naganap ang pagpatay noong ika-6 ng Setyembre bandang alas 6 ng gabi. Nagkita raw sila ni Ginoong Song ng pribado sa loob ng bar. Sinabi ni Ginoong Park na mula sa kabuuang 379,900 pesos na utang, 340,600 na lamang daw ang kanyang naibigay. Nang tanungin ni Ginoong Song kung nasaan ang natitirang 39,300 pesos, ipinaliwanag ni Ginoong Park na ginamit niya raw ito para sa sprinkler system ng restaurant at dapat na raw iyong ibawas sa kabuuang halaga. Hindi pumayag si Ginoong Song. Iginiit niyang dapat bayaran ang buong halaga ayon sa napagkasunduan. Galit na galit siya at doon nagsimula ang matinding pagtatalo. Ayon kay Park, lalong tumindi ang alitan ng bastusin daw ni Ginoong Song si Ginang Kim, ang babae na kanyang karelasyon. Sa sobrang galit, itinulak ni Park si Ginoong Song ng malakas hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ngunit hindi siya tumigil doon. Pinagtatadyakan niya pa ang leeg ni Ginoong Song hanggang mawalan ito ng malay. Hindi pa rin sapat ang kanyang galit. Kumuha pa siya ng tubo mula sa kusina at ginamit ito upang lubusang sakali ng biktima hanggang sa tuluyang bawian ito ng buhay. Nang makonpirmang patay na si Ginoong Song, binalot ni Park ang katawan sa plastik, itinali ng mahigpit at isinilid sa maleta. Ngunit pagkatapos ng krimen, nataranta siya at hindi alam kung paano itatago ang katawan. Ilang araw muna itong inilagay sa storage room ng bar habang patuloy siyang umaasta na normal lang ang lahat. Ngunit nang magsimulang mangamoy ang bangkay, nagreklamo ang mga empleyado tungkol sa kakaibang amoy mula sa likod. Doon niya naisip na hindi na niya basta-basta mailalabas ang maleta. Masyado itong mabigat at tiyak na makikita siya sa CCTV. Kaya naisip niyang itago ang katawan sa mismong loob ng pader gamit ang kahong ipinagawa niya. Sinelyohan niya ang lahat ng sulok gamit ang silicone upang walang amoy na makalabas at pinalabas na ito ay isang bahagi lamang ng konstruksyon sa bar. Matapos ang lahat, bumalik si Park sa dating gawi. Kalma, nakangiti at patuloy na pinapatakbo ang negosyo. Habang kumakain at nag-iinuman ang mga customer, hindi nila alam na sa mismong dingding na malapit sa kanila ay nakatago pala ang isang bangkay. Upang hindi mahalata, gumamit si Park ng mastusong paraan. Ginamit niya ang cellphone ni Ginoong Song para tumawag sa mga kakilala nito at nagpanggap siya bilang anak at sinabing nasa bakasyon ang matanda. Dahil dito, hindi agad napansin ng tunay na anak ni Ginoong Song na may mali. Hindi lang doon nagtapos si Ginoong Park. Ibinenta rin niya ang lahat ng saxophone ng biktima, nagpanggap sa telepono bilang siya para makausap ang landlord at inilipat ang business license kay Ginang Kim. Sa korte, sinabi ni Park na ito raw ay aksidenteng pangyayari. Pero malinaw sa mga investigador na sinadya niya ang pagpatay, lalo pat sinakalpan niya ang biktima habang wala na itong buhay. Wala ring ebidensya na nagpapatunay sa sinasabi niyang pagbabayad ng 340,600 pesos. Dahil dito, iginiit ng mga taga-usig na planado at malupit ang krimen. Hiniling nila ang 20 taong pagkakakulong, ngunit sa huli, matapos suriin ng korte ang mga testimonya at ebidensya, hinatulan ng 18 taong pagkakakulong si Ginoong Park. Habang lumalawak pa ang investigasyon, may lumabas pang isang nakakagimbal na katotohanan. Si Ginoong Park ay may 12 dating kaso, kabilang na ang pagnanakaw at panlinin lang. Bagamat ito ang unang beses na siya ay nasangkot sa isang pagpatay, marami ang naniniwalang masyadong magaan ang 18 taong sintensya para sa taong kumitil ng buhay. Lalo pang nadagdagan ang diskumpiyansa ng publiko nang malaman nila na si Ginang Kim, na siyang partner ni Park at rehistradong may-ari ng bar, ay hindi sinampahan ng anumang kaso. Sinuri ng mga pulis kung may kinalaman siya, ngunit walang sapat na ebidensya upang iturong sangkot siya sa krimen. Para sa mga forensic expert, ang pagtatago ng bangkay sa dingding ng isang mataong restaurant ay isang napakadelikado at walang ingat na hakbang. Kapag naaagnas ang isang katawan, naglalabas ito ng gas na maaaring sumabog sa loob ng kahon at magdulot ng pagguho sa semento na posibleng maglantad ng lihim. Sa huli, pinatunayan ng kasong ito ang isang malinaw na katotohanan.
Naggaano man kaingat planuhin ang isang krimen, ang katotohanan ay laging lumalabas sa ilalim ng katarungan. Si Park Gwang na may mabigat na pinagmulan at si Park ang lalaking nagtago ng isang madilim na lihim sa loob ng pader ng bar ay pareho ring naharap sa batas. Ano ang palagay ninyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na upload. Maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa muli.